natakdang lulupi kay Satanas, tao'y ililigtas. Iyong tunghan aming nananambitan, at ang lupa iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magalak po natin ipagdiwang ang kapistahan ng kapanganakan ng ating mahal na ina. Palakpakan po natin siya. Hatid ng kanyang buhay, ng kanyang kapanganakan ay pag-asa, at makikita sa kanyang buhay ang matibay na pag-asa sa Diyos. Ito sana ang ating makita at maangkin bilang biyaya ng pagdiriwang na ito. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos ang kaisa, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan,
ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Bisan natin ang mga OFW, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, pakisama po. Sina Leoncia, Fe, Teresita, Sister Terry, Lerma, Remy, Halona, Evelyn, Roger, Julie, ang mga nag-aalaga sa kanya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak na Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Ina ng Tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na tayo'y tulad ni Maria ay tinatawag ng Panginoon ayon sa kanyang panukala. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito ay tinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa, ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang mga Kanyang pinawalang sala ay Kanya naman binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita poon, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihan, sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria, ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, pagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalagat, manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamusta po? Kamusta ang inyong pag-asa? Lalong-lalo na para sa bansang ito. Halimbawa, sa ongoing investigation na nangyayari ngayon sa mga maanumalyang proyekto ng flood control. Ano sa tingin niyo? May patutunguhan kaya ito? May pag-asa kaya ito? May mapaparusahan kaya ng malalaking tao? Magkakaroon pa kaya ng significant na pagbabago sa bansang ito? Kamakailan, kung napansin po ninyo sa mga nakatutok sa social media o kahit paminsan-minsan lang, naglabasan yung mga video clips, naglabasan yung mga pictures ng pagpoprotesta ng mga Indonesians sa kanilang mga politicians. Ito'y dahil na fed up na sila sa korupsyon sa pamahalaan. Kaya pumunta na sila sa lansangan. Ipinarating na ang kanilang mga karaingan. Niransak pa ang ilang bahay ng mga politicians. Walang duda na ang mga nagpakalat ng films, ng videos, ng pictures na ito sa ating bayan ay merong isang layunin. Hindi lang ang insinuate, kundi isuggest pa sa atin na ganun din ngayon ang gawin natin. Sapagkat sang-ayon pa nga sa narrative ng mga nagpapakalat ng mga videos at clips at pictures, hindi naman masyadong korap sa Indonesia kumpara sa bansa natin. Kaya kung meron siyang rason na gawin yon, mas meron tayong dapat na rason na gawin to. Nakita nyo na? Pero pansinin po ninyo ang attitude ng mga Pilipino. Hindi na basta-basta kahagat sa ganong imbitasyon. Kahit na hirap na tayo, kahit na fed up na rin tayo, kahit na busit na rin tayo. Bakit? Marami din naman siyempreng magagandang rason para dyan. Pero, ang isang negatibong rason para dyan, alam niyo kung ano? Bandal na tayo. Nakailang people power na. Nakailang palitan na ng liderato. Kaya't ano yung lagi nating sinasabi sa ngayon? Pare-pareho lang naman. Hindi ko sinasabing mag-aklas. No. Pabor ako sa hindi pag-aaklas. Okay? Ang gusto kong makita niyong punto ay yung tila bagang nawawal na tayo ng pag-asa. Parang gusto na lang nating tanggapin, yan na lang talaga ang sistema. Come to think of it, hindi lang ito flood control. Hindi pa nakakasama dito ang mga daan, ang mga silid paaralan, ang korupsyon.
sa ating healthcare, sa ating education, sa kosto. Dami nito. Tip of the iceberg lang ito. Kaya't kung nadamhin mo yung pagiging sistematiko na ng korupsyon, nandun na yung kawalan ng pag-asa ng mga Pilipino ngayon na pwede pang mabago ang sitwasyon. Sa ganyang kalalagayan, ang sasabihin ko, wag naman. Kaya nga sabi ko, negatibo yung dahilan. Wag naman. Sapagkat tandaan po ninyo, ang kawalan ng pag-asa ay simula ng kamatayan. Lagi nating sinasabi, habang may buhay, huwag kayong matakot sumagot, hindi ko babaguhin. Habang may buhay, pero pwede mo ring baligtarin yun. Habang may pag-asa, may buhay pa. Kapag ang tao nawala na ng pag-asa dahil sa tindi ng sakit mo, sa problema mo sa asawa mo, sa problema mo sa anak mo, ayun, simula na ng kamatayan mo, niya, o ng buong pamilya. Literally or figuratively, metaphorically. Kaya, huwag mawawala ng pag-asa. Sapagkat, meron tayong dahilan para umasa. Ang Diyos. Sapagkat, ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Isa sa mahalaga niyang characteristics is the God of hope. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng kapanganakan ng mahal na ina. Sinabi ko kanina sa simula ng misa, ang buhay niya ay nagbigay ng pag-asa. Hindi siyang tagapagligtas, pero nang ipanganak siya, nang nabuhay siya, nandun na yung pag-asa. May paparating na. Nakita niyo po yung painting dyan? Sa may bandang pintuan? Pansinin po ninyo yung pagkakadipik ni Ofi Maria dyan. Ang magaling nating pinto. Kung papaanong tinitingnan ng ahas, nilagyan natin ng mukha dyan yung ahas na parang mukhang tao. Saan nakatingin? Kay Maria. Pero hindi talaga kay Maria. Sa tiyan ni Maria. At ano ang reaksyon ng ahas? Natutuwa? Hindi. Natatakot. Kasi ang sinasabi po dyan, sa pagkakadipik sa painting na yan, hindi pa man natataranta na ang diablo. Si Maria pa lang ang nasa harapan niya, pero nandun na sa loob si Kristo. Alam na niya, katapusan na niya. Alam na niyang ito na yung sinasabi ng Panginoong Diyos mismo nang unang magkasala sa Eva at si Adan. Ito na ang tuturog sa ulo mo. Kaya si Maria ay tagapagbigay ng pag-asa. At sinabi rin natin, ang buhay ni Maria ay buhay ng isang babaeng punong-puno ng pag-asa. Pero hindi ito katulad ng pag-asa ng mundo na mayroong sana. Sana ganito. Sana ganon. Para ganito. I hope this happens. I hope this will turn out well. Di ba ganun yung hope natin? Sana ganito, sana ganun. Pag may sana, meron kang room for disappointment. Hindi ka talaga nag-expect ng 100%. Kasi sana. O nakita mo na? Bantulot ka na kahit paano na hindi sigurado yung sana mo. Hindi ganon ang sana ni Maria. Hindi ganon ang pag-asa ni Maria. Sapagkat sa simula pa lang, yung pag-oo niya ng buong puso, sa sinabi ng anghel sa kanya,
katumbas nun ay buong puso ring pag-asa. Maganap nawa ayon sa iyong sinabi. Ikinabit na niya agad ang kanyang pag-asa sa kung sinong may sabi, hindi yung anghel, ang Diyos. Ang pag-asa ng tao, nakakabit sa bagay-bagay, nakakabit sa mga tao. Ikaw ang pag-asa ko, ito ang pag-asa ko. Ang pag-asang ito na nakakabit sa tao at sa bagay, nagbabago, nawawala. Kaya, kapag ang ating pag-asa ay nakatie up sa bagay, sa tao, nandun na ang disappointment sa simula pa lang. Niluluto mo na. Sineset up mo na yung sarili mo for disappointment. Pero hindi ganoon ang pag-asa ni Maria. Tingnan po ninyo. Hindi naman dinitalyan ng anghel sa kanya ang lahat ng mangyayari. Kaya, wag nating isipin na naging smooth sailing lang ang lahat para kay Maria. Halimbawa, sinabi ng anghel, na ang magiging anak ni Maria ay tagapagligtas. Isipin nga po ninyo, pinapahirapan si Jesus, hindi makaligtas-ligtas. Walang nagliligtas. Ang kanyang mga alagad, nagpulasan, na parang hindi na siya kakilala. Na parang kinalimutan na siya. Ang sabi ng anghel, ang magiging anak ni Maria ay hari. Hari. Anong klaseng hari yon? Ang trono, krus. Ang palasyo, kalbaryo. At ang sabi, ito ay anak ng Diyos. Kung ito ay anak ng Diyos, bakit parang nagtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan? Walang kasalanan si Jesus. Habang nakabayubay sa Jesus sa krus at mamamatay na lang, walang narinig na kahit maliit at tinig si Maria mula sa Diyos. Wala. Hindi ito maliwanag kay Maria. Hindi ito sinabi ng anghel sa kanya. Ano sa tingin niyo naramdaman niya? She was in pain. But she did not doubt. Nasaktan siya, nahirapan siya. Pero hindi siya nagduda. Ang ganda ng pagkakadescribe ng mga ebanghelista sa kanya. Si Maria ay nakatayo sa paanan ng krus. Akala, kung ikaw ba'y isang ina, kitang-kita mo, naghihirap sa hanap mo yung anak mo, walang ginawang masama sa tao, kundi puro kabutihan lang. Ano mangyayari sa'yo? Hindi ka ba himatayan? Hindi ba manghina mga tugang mga tuhod mo? Ay kahit nga yung magalit ka, ibig sabihin hindi mo kontrolado sarili mo eh. Pero si Maria, hindi na hinimatay, hindi na nangatog ang tuhod, hindi pa nagalit. Kontrolado ang sarili. Ganon siya kalakas. Pero saan ang gagaling ang kanyang lakas? Sa pag-asa niya na nakatie up, nakakabit sa Diyos. Yun ang sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, Romans 15:13 or 13:15, if I'm not mistaken. Basta alin lang sa dalawang numerong yun. Sabi niya, may the God of hope fill you with all joy and peace. God of hope. Na para bang sinasabi dito ni St. Paul, ikabit ninyo kung gusto niyong magkaroon ng kapayapaan talaga. Yung malalim na kapayapaan, ha? Yung kahit nagkakagulo na sa kapaligiran mo, payaka pa rin. Payapa ka pa rin. Yung malalim na, kagalakan na, hindi simpleng kaligayahan na kapag magandang sitwasyon, masaya ka. No, yung kagalakan na kahit pangit yung sitwasyon, still there's joy in your heart. For you to have all joy and all peace, tie your hope with God. Ikabit ninyo ang inyong pag-asa sa Diyos ng pag-asa. Upang anuman ang mangyari along the way, masasaktan ka, mahirapan kang intindihin. Pero alam mo, sa huli,
ang mangyayari ay ang kalooban ng Diyos. Hindi lang sa huli, along the way. Kahit yung mga hindi inaasahan mong mangyayari, kahit yung ayaw mong mangyayari, along the way. Kasama yun sa plano. Upang ang plano ng Diyos, pinakaplano niya, ay matupad sa huli. Kanina, habang nagsasermon ako, sa simula, yung reaksyon ninyo, parang gusto nyo sabihin sa akin, Father, wala ka bang alam sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin? Wala talaga until bago ko magbihis para sa misang ito. Yung sermong narinig nyo, nakasasabi ko pa lang, sermon ko kaninang umaga. Talagang ganyan ang sermon ko. Kumusta na pag-asa ninyo? Palagay ba ninyo may mangyayari pang maganda sa bansang ito? Palagay ba ninyo may mapupuntahang magandang investigasyon ngayon? Sa Senado, sa Congress? Until magtingin ako sa Facebook bago ang misa, ay ang daming kaganapan. Talagang happy birthday, Mama Mary ka talaga. Amen? Bakit? Birthday yan, nangyari yung maraming mga kaganapan ngayon. Na parang sinasabi sa atin, God is still in control. Nagkakagulo na. Naglalaglagan na. Hindi pa natin nakikita yung exciting part, pero papunta na. Yun yung pinakita ni Maria. Nung isilang siya, wala pa si Jesus. Pero nandun na, punong-puno na siya ng grasya. Siya yung bukhang liwayway ng liwanag ng araw. Di ba pag nagbubukang liwayway, alam mong paparating na ang umaga? Nag-aagaw pa yung dilim at liwanag. Pero sigurado ka, magtatagumpay yung liwanag. Parating na yung araw. Hindi ba kayo nagtataka na birthday ni Mama Mary? Ang binasa natin ay patungkol sa birthday ni Jesus. Sapagkat ang kanyang birthday ay introduction na sa birthday ng Panginoon. Hindi siya tagapagligtas, pero dahil sa kanya, nabanaaga na. Eto na ang tagapagligtas. Nangyari ang maraming mga kaganapan ngayon sa bansa natin. Yung akala mong hindi mabubuwag, nagkakagulo na. Tapos, nakita ko pa rin kanina sabi, desidido na ang Pangulo na maggawa ng independent na mag-iimbestiga. Maganda yun. Wala pang masyadong linaw, pero nandoon na yung bukang liwayway. Birthday ni Maria at sinasabi sa atin, ano man ngayon ang problema mo, di mo maintindihan bakit inalaw ng Panginoon. May mga taong nawala sa buhay mo. May mga matitindi kang problema ngayon sa trabaho, sa negosyo. Hindi mo maintindihan yung sitwasyon sa pinagtatrabahuan mo. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag mong ikabit ang pag-asa mo sa bagay o sa tao. Sa akin. Ako ang Alpha at ang Omega. Nandito ka sa gitna eh. Ako, nasa simula, nasa wakas, lahat sakop ko. Ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. Hindi ko alam kung napansin ninyo na simula pa nang magpatayo tayo ng simbahan, simula pa lang, hanggang ngayon na tumutulong na tayo sa iba't ibang mga simbahan, kapilya, at mga taong nangangailangan. Hindi nyo ba napansin na wala tayong pinagkakautangan ng loob kahit isang tao? Kapag may piyesta, magpipiyesta na naman tayo. Wala kayong makikitang si Ginoon Aquinang, si congressman, si mayor, si gobernador. Wala tayong ganun. Kasi
sa simula pa lang, naisip ko na rin talaga, mahirap ikabit yung tiwala sa tao, sa bagay. Kung gusto ng Panginoon na itayo ito, itatayo niya ito. And indeed, along the way, may mga frustrations, disappointments, ay ganito, ay ganon, ay ganon. Pero ang mas pinaiiral lang natin talaga, along the way din, basta gusto ng Panginoon na matayo ito, matatayo ito. Hanggang ngayon, katulad po ng sabi ko sa inyo, kung malalaman, basta yung kolekta po natin sa buong linggo, hindi sasapat actually. Hindi sasapat sa mga tinutulungan at nilalabas natin na tulong. Hindi talaga sasapat. Masabi ko po sa inyo, ang pasweldo natin sa mga pinapagawa nating mga chapels ay nasa 400,000 weekly. 400,000. Kumakain pa rin naman ako, di ba? I mean, nakatutulong pa tayo sa iba. Hindi lang yan. Kaya marami pong salamat din sa mga kasama natin na nagsisimba online. Yun talaga, nagtutulong-tulong kayong narito at sila sa iba't ibang panig ng mundo. At sinong may kagagawa nito? Hindi ang Panginoon na siyang may gusto ng lahat ng mga ginagawa nating proyekto. Bakit malakas ang loob natin? Ako po sa pangunguna, nangunguna sa inyo, kasi nakita ko, basta ang katwiran ko lagi, pag gusto ng Diyos, mangyayari. Eh di kapag wala ng pondo, eh di stop na pagtulong. Yan lang naman yun. Basta gusto niya. May mga mangyayaring hindi maganda, disappointments, frustrations, pero sa huli, yung kalooban pa rin niya ang mangyayari talaga. Kaya kapatid, ano man ang naranasan mong problema ngayon, hindi aksidente na ngayon ay kaarawan ng mahal na ina. Siya na umasa sa Diyos at siya na naging pag-asa ng mundo. Hindi aksidenteng marinig mo ang humilyang ito na nagsasabi sa iyo, huwag mong ikabit sa bagay sa tao ang pag-asa mo, kundi sa Diyos lamang at hindi mo ito pagsisisihan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samu ko, sapagkat anak niya ako. Ang samo ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samu ko, Alam kong di ringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringhin ng Diyos ang samu ko. Ringgin ang Diyos Kumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo kong maikabit sa iyo ang aking pag-asa. Hindi sa tao, hindi sa bagay, sapagkat napatunayan ko rin naman po ang sinabi kanina sa pagninilay. Madali akong mawala ng pag-asa kasi wala akong makitang magandang resulta. Hindi ko rin maramdaman ng suporta ng iba, lalo na ng aking pamilya o ng mga taong sa akin ay mahalaga. Pero buhay ako eh. Patuloy mo akong binubuhay. At ang buhay ko mismo ay patunay na ang pag-asa ay buhay.
Hindi mo ako patuloy na bubuhayin kung wala ka ng magandang plano para sa akin. Tulungan mo akong makita ang pag-asa kong ito na ikaw ay ang nagbigay upang sa iyo ko ikabit ang aking buhay. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hindi kinakailangan maging positibo, maganda lahat na mangyari sa buhay mo upang matupad ang magandang plano ng Diyos para sa iyo. Yun nga ang maganda. Kahit minsan may mga pangit na mangyayari, sa huli, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta sa Diyos mo ikabit ang pag-asa mo. Hindi ka niya sisipayuin. Hindi ka niya bibiguin kung lalapit ka kay Jesus. Habang may pag-asa, may buhay, sa Diyos mo ikabit ang pag-asa mo. Hindi nakadepende sa kahit sino, maging sa taong napakalapit sa iyo. Ang magagandang plano ng Diyos para sa iyo, sa Diyos nakadepende. Kaya siguradong mangyayari. Basta wag mong isusuko ang pag-asa mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayong magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Ang tinapay na ito sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamting ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Ang alak na ito sana'y pagpalain mo ng kaligtasang handog mo'y makamtan ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay
alak at tinapay ay bebendisyonan. Ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Sampit sa labi namin ang ngalan mo koon ay dinig. Dalang pasasalamat ng puso kong tapat, hilig sa'yong masipat, biyaya sa lahat. Ngayon ay natitipon ang bala na kon, naghihintay, sumasamo ang adayong tubo. Excuse me po, pasensya po, kailangan lang i-announce. Yung may-ari po ng BRV, CBT 6392 at Honda Civic NIH 1844, meron po kasing truck na papasok daw. Hindi po kasi sa atin yung kabila at kailangan po pumasok ng truck. Pasensya na po, pakilipat po. Salamat po. BRV CBT 6392 at NIH 1844 Honda Civic. Pasensya na po. Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong ang kapanganakan ng mahal na Birheng Maria ay aming pinagdiriwang. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na yung piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Inagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay ng kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo na sana ang aming pamilya ay mas mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal natin sa puntong ito ang ating mga minamahal, kakilalang yumao. Kasama sina Joyce, Ernest, Garcia, Louie, Connie, Lolo, Miguel Arsenio Serio, Emer, Goring, Dionga Maria Jose, Galito Erickson, Benjamin Nelly Orio Isca, Alfredo Mark Ricky, Gorio David, Sally Rodolfo, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga panal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa
sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, ang ating pag-asa. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa awak ng dagat na aking natuwid, tanging ang mga
siyang laging sinasamba. Hanap-hanap ang pangako ng iyong lambing. Inaasam na tuwi na nasa iyong piling. Sa araw-araw na pagluso ko sa buhay, ikaw lang ang saksit, nag-iisang bantay. Dayuin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan mo lagi, lingat mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Sa araw-araw na pagpuso ko sa buhay, ikaw lang ang saksi, nag-iisang bantay. Dayuin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan ko lagit, lingat mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinagsalo-salo mo sa piging na banal sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Birheng Mahal na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salve Regina,
misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, exules filii Hevae, a te susperamus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculos, ad nos converte. En Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostente. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitris, Ut digni efficiamur promissionibus Christi, oremus. Omnipotens sempiter Deus, qui virgosia Virginis Matrice Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tubi habitaculum efficiem eretur, Spiritus Sancto et cooperante praeparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab statibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnet semper nobiscum. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan at pag-asang bigay ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsila. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Salamat po, aming Ina, sa buhay mong nagbibigay ng pag-asa at sa halimbawa mo kung paano kami dapat umasa. Salamat. Muli, palakpakan natin ang ating mahal na Ina. Maligayang harawan po.